Pamagat, ang tinig sa ilang. Juan Kabanata 1 talata 19 hanggang 23. Sa bawat panahon ng kasaysayan ng tao, may mga tanong na paulit-ulit na itinatanong. Sino ka ba talaga? Ano ang layunin mo? At bakit ka naririto? Sa Juan Kabanata 1, makikita natin na hindi lamang si Jesus ang tinatanong ng mga tao. Maging si Juan Bautista ay inuusisa. Hindi dahil sa paghangang may kababaang loob, kundi dahil sa pagdududa at pagnanais na kontrolin ang mensahe ng Diyos. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Juan Kabanata 1 talata 19 hanggang 20. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pari at levita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, "Hindi ako ang Kristo." Sa panahong ito, ang Jerusalem ay sentro ng kapangyarihang panrelihiyon. Ang mga pari at levita ay hindi basta-bastang tao. Sila ang opisyal na tagapag-ingat ng kautusan ni Moises. Ipinadala sila hindi para matuto, kundi para magsiyasat, dahil may lumalabas na isang lalaking nangangaral sa ilang. At maraming tao ang sumusunod sa kanya. Ngunit mapapansin natin ang unang sagot ni Juan. Hindi niya ipinakilala kung sino siya, kundi agad niyang sinabi kung sino siya. Hindi ako ang Kristo. Isang malinaw na pahayag ng kababaang loob. Hindi niya inangkin ang karangalan. Hindi niya ginamit ang pagkakataon para itaas ang sarili, dahil alam ni Juan ang kanyang lugar sa plano ng Diyos. Juan Kabanata 1 talata 21. Nagtanong sila, kung ganon, "Sino ka? Ikaw ba si Propeta Elias?" Sumagot siya, "Hindi." Tinanong pa nila si Juan, "Ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating?" "Hindi rin," sagot ni Juan. May inaasahan ang mga Hudyo, ayon sa kasaysayan at propesya. Babalik daw si Propeta Elias bago dumating ang dakilang araw ng Panginoon. Kaya nang makita nila si Juan, na nakatira sa ilang nakasuot ng payak at nagsasalita ng may kapangyarihan, inisip nila, baka siya na iyon. Ngunit muli, hindi inangkin ni Juan ang pagkakakilanlang iyon. Hindi siya kumapit sa titulo. Hindi siya naghanap ng posisyon. Ang taong tunay na tinawag ng Diyos. Hindi kailangang ipilit ang pangalan. Dahil ang layunin ay hindi sarili, kundi ang mensahe. Juan Kabanata 1 talata 22. Kung ganon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo? Napilitan na silang itanong ng direkta dahil kailangan nilang magulat sa mga nasa itaas. Ito ang larawan ng relihiyong walang pakikinig. May tanong, pero hindi handang tumanggap ng sagot. Hindi sila interesado sa katotohanan. Interesado sila sa ulat, sa sistema, sa kapangyarihan. Ngunit si Juan, hindi nagpakilala batay sa sariling opinyon, kundi batay sa salita ng Diyos. Juan Kabanata 1 talata 23. Sumagot si Juan, "Ako ang taong binanggit ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon." Hindi sinabi ni Juan, "Ako ay dakila. Ako ay propeta. Ako ay espesyal." Sinabi niya, "Ako ay tinig. Isang tinig na naghahanda ng daan. Isang tinig na hindi sentro ng mensahe. Isang tinig na itinuturo ang darating." Sa kasaysayan ng Israel, bago dumating ang hari, may nauunang tagapagbalita na naghahanda ng daan, nagtutuwid ng landas. Ganyan si Juan. Hindi siya ang hari, ngunit siya ang naghahanda para sa hari, at ang hari ay si Jesus. Pagninilay sa ating buhay, madalas gusto nating makilala, mapuri, mapansin, ngunit tinatawag tayo ng Diyos. Hindi para sumikat, kundi para maging tapat. Hindi para ituro ang sarili, kundi ituro si Jesus. Panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa halimbawa ni Juan Bautista. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, na hindi ipagmalaki ang sarili, kundi ituro ka sa lahat ng aming ginagawa. Gawin mo kaming tinig na naghahanda ng daan para kay Jesus. Sa aming pamilya,
sa aming trabaho, at sa aming araw-araw na pamumuhay. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang Word Zion, pag-aaral ng salita ng Diyos, sa paraang malinaw, simple at may lalim. Pagpalain kayo ng Diyos.